Habang nakahandusay sa lupa at halos wala ng buhay, napagtanto ni Timur Khan na isa itong teknik na kayang makipag-ugnayan sa chi. Inamin niyang napagkamalan niyang isang ordinaryong hunting dog lamang ang ating bida, ngunit ngayon ay napagtanto niyang isa pala itong lobo. Pagkasabi nito, tuluyang namatay si Timur Khan at naiwan ang walang buhay niyang katawan. Biglang lumitaw ang bughaw na enerhiya sa paligid ni Bangso. Matapos siyang mag-level up, dahan-dahan siyang naglakad. Maya-maya, unti-unting bumalik sa dati ang kanyang putol na kamay. Napagtanto niyang naubos na ang huling bakas ng chi sa kanyang katawan. Dahil sa simula pa lamang ay wala naman talagang internal energy ang katawang ito, naunawaan niyang pansamantala lamang ang mga meridian na nilikha ni Tang Wu. Ipinaliwanag na ang Great Reformation Art ni Tang Wu ay lumikha ng pansamantalang mga daanan upang makadaloy ang chi sa kanyang katawan na walang taglay na internal energy. Hindi lamang nito naapektuhan ang kanyang pisikal na kondisyon, kundi pinatalas din ito ang kanyang isip at pinalalim ang kanyang pangunawa sa martial arts. Dahil dito, ginugol niya ang nakaraang taon sa pagtatangkang lumikha ng sarili niyang teknik. Doon niya napagtanto nang matapos maubos ang natitirang enerhiya at masira ang mga pansamantalang meridian sa kanyang huling laban kay Timur Khan, hindi na niya muling magagamit kahit ang hindi pa kumpletong teknik. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang muling mabuo ang kanyang internal energy. Gayunpaman, malaki ang naging progreso niya sa tulong ng system, tumaas ang proficiency ng kanyang mga skill. Ang consecutive strikes ay umabot sa level 2, footwork sa level 1, at survival instinct sa level 2. Tiningnan din niya ang kanyang skill at malapit na rin sa kasalukuyang limitasyon ang iba pa niyang kasanayan, general skills 3, power sword technique 1, at ang special skill ng vagabond na chain slash. Napagtanto rin niyang nakakuha siya ng mga bagong skill matapos umunlad bilang isang vagabond, at higit sa lahat, sa wakas ay umabot na siya sa level 30. Ang mga itinanim niyang pagsisikap sa nakalipas na taon ay nagsisimula ng mamunga, samantala, ang mga insektong nakakulong sa Merams Gujjar ay lalo ring lumakas matapos lamunin ang isa't isa. Ngayon ay nagpasya na siyang oras na upang lisanin ang hilaga at bumalik sa Central Plains. Matapos ang labanan, tuluyang bumalat ang katahimikan sa paligid. Sa hindi kalayuan, tinitigan niya ang alaga ni Timur Khan, habang matalim din itong nakatingin sa kanya. Pagkaraan, bigla siyang napatingin sa kanyang sistema. Maya-maya, nagrehistro ang sistema ng isang bagong feature, maaari na ngayong irehistro bilang Divine Beast System ang Black Demon Wolf na si Kaiji. Kasabay nito, na-activate ang Divine Beast System, bukod sa dati na niyang mga function para sa quests, skills, equipment, at items. Biglang lumitaw ang bughaw na enerhiya sa paligid ng alagang wolf ni Timur Khan. Ilang sandali lamang ay bigla itong naglaho. Dahil dito, naging curious si Bangso sa bagong feature ng kanyang sistema. Kinilala ng system ang nilalang bilang Divine Beast, Black Demon Wolf Kaiji, level 23, at kasalukuyang injured. Ayon sa system, si Kaiji ay isang higanteng lobo na may itim na balahibo, isa itong malamulto na halimaw na kayang burahin ang sariling bakas sa kadiliman at biglang sumalakay sa lalamunan ng kalaban, kilala rin ito bilang tunay na pinuno ng Northern Sea. Napansin ng ating bida na hindi pa available ang feature na ito noon, nagtaka tuloy siya kung patuloy pang magdadagdag ang system ng mga bagong function. Habang napakamot sa ulo, napangiti siya sa pag-iisip na haharap pa siya sa mas bago at mas makapangyarihang mga kalaban, kasabay ng mga bagong skill at system feature na makatutulong sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang katawan ni Timur Khan at kinaladkad ito patungo sa isang kalapit na tarangkahan. Natutuwa siya sa pag-iisip kung ano pa ang maiaalok ng bagong mundong ito. Nang bumukas ang tarangkahan, libu-libong sundalo ang lumitaw sa kabilang panig. Agad silang natarante nang makita ang katawan na kinaladkad sa likuran niya. Nakilala nila si Timur Khan, napagtanto ng mga sundalo na pinatay ng Ear Ghost ang overlord ng Hilaga, kaya nagsimula silang sumigaw na si Ear Ghost ay pinatay si Timur Khan. Dahil dito, nagsaya ang mga sundalo habang paulit-ulit nilang isinisigaw ang pangalan ni Ear Ghost. Habang pinagmamasdan ang kanilang reaksyon, naisip ng ating bida kung paano ang pagpatay sa isang tao ay maaaring magturing sa isang tao bilang mamamatay tao, samantalang ang pagpatay sa 1,000,000 ay maaari namang maging dahilan upang tawagin siyang bayani. Sandali siyang natigilan, ang papuri bilang isang bayani habang pumapatay ng mga tao ay hindi naiiba sa kanyang nakaraan. Para sa kanya, karamihan sa mga tao ay walang iba kundi mga hayop na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras sa pangangaso. Gayunpaman, ang mga hayop na napakakain ng maayos ay maaaring magpanumbalik ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanilang laman at dugo.
Kung maaalagaan niya sila ng tama habang nagtatago sa likod ng maskara ng isang bayani, maaari niyang gawing pag-aani ang kanyang pangangaso. At yun mismo ang balak niyang gawin kay Tang Hua. Sa isang baliw na tawa, napagtanto niyang marahil ay maaari niyang tamasahin ang mundong ito sa mas perpektong paraan. Samantala sa ibang panig na lugar, isang general mula sa hukbo ang nagbabasa ng ulat tungkol sa mga nagawa ng Air Ghost, kabilang dito ang pagsugpo sa mga rebelde ng Manan Mountain, pagkapanalo sa Heavenly Spirit Battle, pagpatay sa taksil na si Marmita, paglipad patungo sa Guishui Fortress, at sa huli, ang pakikipaglaban at pagpatay kay Timur Khan ng mag-isa. Namangha siya na kayang gawin ng isang vagabond ang lahat ng yun sa loob lamang ng isang taon. Kinilala ang lalaki bilang Li Jiasong, Northern Commander-in-Chief. Lumapit si Bangso at inihagis ang isa sa mga tainga ni Timur Khan patungo sa kanya, habang dama po ito sa papel ng kanyang binabasa. Kalmadong pinulot ito ni Li Jiasong at nakilala bilang isa na naman sa mga tropeo ng Air Ghost. Nagtaka siya kung bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling nito sa pagkolekta ng mga tainga gayong hindi naman ito isang hunter. Dahil dito, agad niyang inutusan ng kanyang tauhan na kunin ang reward money. Ipinaliwanag ni Li Jiasong na bagamat maliit ang gantimpala kumpara sa kanyang mga nagawa, yun lamang ang kaya nilang ialok sa kasalukuyang sitwasyon. Tinanggap naman ito ng ating bida at naghanda ng umalis. Ngunit pinigilan siya ni Li Jiasong, tinawag niya itong Air Ghost at inalok ng posisyon sa militar. Sinabi niyang anuman ang nakaraan nito wala siyang pakialam, bibigyan niya ito ng ranggong centurion kung sasali siya sa hukbo. Agad itong tinanggihan ni Bangso, ipinaliwanag niyang hindi siya nababagay na maglingkod sa ilalim ng iba at hindi yan ang kanyang estilo. Sa kanyang matalim na tingin, itiniyak niya na maiinip lamang siya. Tinanong naman ni Li Jiasong kung saan siya pupunta pagkatapos nito. Simple lamang ang sagot ni Bangso, pupunta siya sa Central Plains. Samantala, lumipat ang eksena at isang panday ang abalang humahampas ng martilyo sa isang sandata upang mabuo ito. May lumapit mula sa likuran at sinabi sa kanya na matagal na silang hindi nagkikita, ngunit hindi kumibo ang panday. Ibinanggit pa nito na hinahanap siya ng alliance leader. Pero hindi pa rin ito pinansin ng panday at ipinagpatuloy lamang ang kanyang ginagawa. Nang igiit ng lalaki na napakahalaga ng usapin, galit na nagreklamo ang panday na wala siyang dahilan upang magmadali dahil lamang ipinatawag siya ng baboy na si Bak Ilangi. Ito si Bukongji ang ikawalong technique weapon, kinilalang panday bilang isa sa 3 monsters, na kilala bilang weapon monster. Ipinaliwanag ng baliw na si Bukongji na nagpunta siya hanggang Guishui upang sadyang umiwas na masangkot sa Merham Alliance o sa anumang bagay na may kaugnayan dito. Kaya ginigiit niya na wala siyang dahilan upang bumalik doon ngayon. Sinubukan siyang sagutin ng mensahero, ngunit pinutol siya ni Bukongji at itinuro ang sarili niyang ginagawa, malinaw na abala siya. Nang mapansin ng mensahero ang kumikinang at pulang-pulang bakal na pinapanday ni Bukongji, bigla siyang nagulat. Napaisip siya kung ang bakal na yon ay maaaring 10,000 year-old iron. Biglang tumawa si Bukongji at sinabi niyang cold iron yun, binanggit niyang maging si Old Ji Tai, ang heaven-splitting tyrant saber, ay tuluyan ang nawala ng ideya kung ano talaga yon. Inamin niyang maging siya mismo ay hindi alam ang tunay na katangian ng metal, kaya imposibleng makilala yon ng mensahero. Ipinaliwanag naman ng mensahero na agarang kailangan ng Merham Alliance ang tulong ni Bukongji dahil lumitaw na ang cursed killing star. Gayunpaman, nanatiling nakatuon si Bukongji sa metal, para sa kanya, walang halaga ang paglitaw ng isang bituin lamang, dahil ang metal na nasa harap niya ay isang bagay na maaaring hindi na niya muling makita sa buong buhay niya. Nilinaw ng mensahero na hindi ito ordinaryong bituin, ito ang Extreme Yin Cursed Killing Star, at ang higit na nakakatakot ay lumitaw ito bilang isang kumpletong bituin. Agad namang nabigla si Bukongji at napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kaya naman binanggit ng mensahero na naniniwala siyang naiintindihan niya kung gaano kalala ang sitwasyon, habang nanatiling tahimik ang panday. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumayo siya at tumingin sa kumikinang na piraso ng bakal. Naalala niya na minsan ay pumunta ang ating bida sa pandayan ni Bukongji at iniabot sa kanya ang isang espada, saka nagtanong kung kaya niyang gamitin ang material nito. Maingat na sinuri ni Bukongji ang espada at inamin na wala pa siyang nakitang metal na katulad nito. Pagkatapos, ibinigay ng ating bida ang isang blueprint at inutusan siyang tunawin ang espada at pandayin ito ayon sa disenyo. Nasindak si Bukongji sa ideyang tunawin ang napakahalagang kayamanang iyon para lamang gawing isang piraso ng armor. Simple lamang na sinabi ng ating bida na babalik siya makalipas ang 1 buwan bago siya umalis.
Samantala, sinimula ni Bukongji ang paggawa ng armor ayon sa kanyang mga tagubilin. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Bukongji na ang Extreme Yin Cursed Killing Star ang dahilan kung bakit desperado ang mensahero. Binanggit din niya na hindi na nakapagtataka kung bakit pinagpawisan ng matindi ang baboy na yun. Ngumiti siya at pumayag na sumama, ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Itinuro niya ang armor na natatakpan ng pulang tela at iniutos sa mensahero na dalhin ang may-ari nito sa Merim Alliance. Yumuko ang mensahero at nagtanong kung ano ang pangalan ng taong yun. Inamin ni Bukongji na hindi rin niya alam ang pangalan nito. Gayunpaman, sinabi niyang makikilala agad ito ng mensahero sa sandaling makita niya. Samantala, lumipat ang eksena sa isang maliit na bayan na napapalibutan ng matataas at nababalutan ng niyebeng mga bundok. Naglalakad si Bangso sa mga lansangan at napansin niyang magulo ang buong bayan. Sa huli, huminto siya sa harap ng pandayan ni Bukongji at pinagmasdan ang lumang gusali. Nagulat siya na ang isa sa 3 monsters ay nakatira sa ganitong klaseng lugar. Kung wala ang kanyang spirit eye, hindi niya malalaman na ang halimaw ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Natahimik siya sandali at dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Matapos maging vagabond, nakatanggap ang ating bida ng iba't ibang armas at kagamitan, kabilang na ang vagabond sword. Dahil dito, napaisip siya kung maaari bang baguhin ang mga item na ibinibigay ng system. Ang beginner sword na una niyang natanggap mula sa system ang mismong espada na ipinagawa niya sa weapon monster na si Bukongji. Batay sa reaksyon ni Bukongji, malinaw na malayo yun sa pagiging ordinaryong espada. Dahil dito, pinaghinalaan ng ating bida na ang mga item mula sa system ay maaaring nagtataglay ng kakaibang katangian at posibleng hindi maaaring baguhin. Ngunit kalaunan ay tuluyan ding tinunaw ni Bukongji ang espada, pinatunayan nitong maaari pala itong baguhin. Dahil alam niyang sobrang nahuhumaling si Bukongji sa mga armas, ipinagpalagay ng ating bida na handa na ngayon ang equipment na ipinagawa niya. Itinulak niya ang pinto ng pandayan. Sa loob, nakaupo ang mensahero malapit sa pugon habang abalang kumakain ng ramen. Tumingin ito sa ating bida nang may pagtataka at nagtanong kung sino siya. Nagtaka naman si Bangso at napaisip kung gaano kabilis kumalat ang mga balita. Ang mga salita ay walang paa. Ngunit kumalat ang mga ito sa isang kisap mata at naglakbay ng libu-libong milya. Mula sa Hilaga, kumalat na sa buong bansa ang balita tungkol sa pagkamatay ni Timur Khan. Dahil isa si Timur Khan sa mga dakilang bayani at isang eksperto ng Northern Yuan, nagdulot ng matinding pagkabigla ang kanyang pagkamatay sa mga ordinaryong tao at mga martial artist. May isa pang kumalat na tsismis tungkol sa isang lalaking naglalabas ng liwanag at kayang kontrolin ang 12 dosenang espada. Ngunit mabilis itong itinuring ng mga tao na hindi kapanipaniwala. Hindi nagtagal, may bagong balita na mas umagaw sa atensyon ng lahat. Naghahanda ang Merim Alliance ng isang sparring tournament sa Zhangzhou upang pumili ng mga batang eksperto at bumuo ng isang bagong puwersang martial. Habang nagpapatuloy ang Black-White Great War at wala na ang banta mula sa Hilaga, nagdulot ang tournament ng panibagong kaguluhan sa buong Merim. Muling lumipat ang eksena sa isang ilog na dumadaloy sa pagitan ng mga bundok. Sumakay sa bangka ang ating bida kasama ang mensahero. Maingat siyang pinagmasdan ng mensahero. Sinabi ni Bukongji na makikilala niya agad ang may-ari ng armor sa unang tingin, ngunit kakaiba ang katahimikan ng binatang ito. Sa Merim ay may dalawang uri na tao, ang mga taong sobrang tahimik ay kadalasang alinman sa mahina o napakalakas. Mukhang malakas ang binata, ngunit wala siyang maramdamang anumang aura o internal energy mula rito, kaya imposibleng matukoy ang tunay nitong lakas. Ipinakilala ng mensahero ang kanyang sarili bilang Ogtai, nakilala rin bilang Heaven-Splitting Tyrant Saber. Nanatiling tahimik ang ating bida, na lalong ikinainis ng mensahero. Sa huli, tinanong niya ang binata kung ano ang pangalan nito. Simple lamang itong nagpakilala bilang si Dong Guangchun. Nagpa siya ang mensahero na tawagin na lamang siyang martial artist Dong ng pribado, dahil nagulat siya sa pagiging casual nito sa kabila ng murang edad nito. Ipinaliwanag niya na gaya ng nabanggit niya sa pandayan, kasalukuyang nasa Merim Alliance si Bukongji, kapag nakarating sila sa Zhangzhou, dapat ay makuha na ng ating bida ang kanyang kagamitan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nakasalubong nila ang maraming barkong may sakay na mga sundalo. Nagtanong si Bangso tungkol sa mga ito, ipinaliwanag ng mensahero na may kaugnayan ang mga barko sa paparating na sparring tournament, dahil dito, dumadagsa sa Zhangzhou ang mga mahuhusay na batang martial artist mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Pinayuhan din niya ang ating bida na mag-ingat dahil ang mga batang martial artist ay kadalasang mainitin ang ulo at madaling nasasangkot sa mga hindi kailangang alitan. Kalmadong sinabi ng ating bida na wala siyang balak na gumawa ng gulo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pantalan ng Muram Alliance headquarters sa Zhengzhou.